Alright, what is up guys? So today is Sunday and andito tayo ngayon sa sa Kalibo. Actually, kahapon pa tayo dumating kasi may mga ginawa pa kaming mga kung ano sa motor, like mga bearings, nagpalit ng handlebar, and of course, syempre banding. So today, mag-ride tayo dito sa Aklan. And sobrang napakatagal na natin na hindi nakapag-ride dito sa Aklan. And at the same time, itetest ko ang new bike setup ko. Kasi nagpalit na ako ng sprocket and chain, tapos bago yung bearings, tapos bago yung handlebar, bago yung gulong. Para sa akin, refresher. Kasi after ng racetrack natin sa Clark, ito na yung next ko na ride ko. And then after this ride, tutuloy na yung next ride natin sa sa Negros. So gusto ko kasi mangyari, bago ako sumalo sa Negros, at least nakapag-ride ako sa road na twisties kasi sobrang napaka-daming mga twisties dun sa Negros. So ngayon, mag-isa lang ako dito sa room. Ako nag-hatcho ko and kung ano nung mga binili ko sa 7-Eleven kagabi. Ayan, ito lang yung breakfast ko. At isa pa pala guys, check nyo yung mga bagong designs ng Rev Life apparel ng mga shirts sa Shopee natin. So may dalawa tayong bagong design na parang pang summer yung datingan. So isa na to. Ayan. Check nyo yung Shopee ng Rev Life guys. So andito na kami sa Anwang Cafe. Andito si Dixon, si Wayne, si Motodoc, and si Doc M. Breakfast muna kami bago mag-ride. Ito yung breakfast namin. Filipino style. Pancit Canton. Cardo na lang wala, di ba? Alright guys, so let's go na. Magano na tayo, mag-ride. So ito yung mga bikes na kasama natin. F900R, Ninja 650, yan dalawang MT-07 and isang XSR 700. Right, so kanina pa pala guys, hindi pala nakasaksak yung microphone ko. Buti na lang nag-check ako ng camera. Ayan sila, busy nagpapahangin ng mga motor nila. Buti na lang nag-check ako. Sana wala tayong vlog. Ang hirap talaga guys kapag matagal ka na hindi nakakapag-vlog. Yung mga ganyang mga bagay minsan nakakalimutan na eh. Mga twin tsaka triple pala yung mga motor ngayon. Walang inline 4. Eh, sit up. Inline 4. Sit up mamaya. Lilikot mag-ride ng mga taga-Kalibo. Umpisa pa lang ng ride namin, nagtataka na ako bakit biglang parang umaangat ang front ng motor ko. At habang pabilis ang takbo, parang nag-uumpisa na siya mag-wobble at sobrang gaan talaga ng manubela niya. Kaya syempre, dahan-dahan lang din ako. So nagtataka ako, ba't ganito to ngayon? Kasi hindi naman to ganito dati. Kaya tumigil muna kami ni Doc saglit para pabawasan ang hangin, baka sa hangin lang to. Not too much. Ilang ibutawan eh? Ibutawan nila 33. I-30 lang guro, tansyahan ta lang. Mostly 30 lang ako naman talaga eh. Siguro pressure nga sobra. Pag nagwa 150 parang sobrang gaan na. Nagwa-wobble. Let's go. Let's go. Thanks. Habol gyapon? Habol niya po? Yes, may harang gyapon. Asa ba natin pre? Yep. Okay naman tayo mo ha? Hindi ko alam, baka sobra sa hangin or ano. Pero nagwa-wobble pag nag-150 na siya eh. Clear. Sige nga, testing ako nga. Hindi ko na feel eh. Mababa eh. I mean low speed eh. Low
So speed ko talaga. Baka nanibago ka lang, Herbs. Una kayo. Guys, we're turning right. We're going. Una, Dok. Doc, my name says go Herbs. Tatalungin din natin sa steps. I'm not sure o baka naninibago ako sa tire ko. I mean sa handlebars. Hindi ko alam. Napaka unusual na magwa-wobble talaga siya in mga 150. Dati na-experience ko na parang gumagaan yung handlebar ko around na 190 plus nga ako, hindi nagwa-wobble eh. Pero 150 ngayon nagwa-wobble siya, hindi ko alam. Isa. Hey, thank you for waiting, man. Pero waiting hindi ako nagtay. Ay, bakit? I need stops. Kanina ba ako mabangon? Kanina ba ako mabangon? Ako? Paano talaga tandi? Wait lang, ano si Pops, oh? So, pinakikiramdaman ko pa rin talaga ngayon yung ano natin guys, yung handling ng motor parang nakakapanibago. Parang sobrang gaan niya na ewan ko sa nagwa-wobble talaga siya, may mga 130, 150 nagwa-wobble. Pero ayun, nakakatakot kasi gumagalaw talaga yung ano bela. Try ko pa bawasan ulit yung ano, yung pressure nito. Wow. Nagwa-wobble talaga magpabilis. Baka tabingi yung handlebar ko, hindi. Hindi, huwag kang talaban lang. Bawasan ko pa kaya yung pressure ko. Gawabol kid kuya. Ay, di ba pinake ka, pre? Oh yeah, hindi na ako. Ride lang mo, makasunod lang akong din. Mabilis yung motor ko. Kung sa mga corners like mga 120, ayos lang. Di ko alam kung tire pressure kasi very unusual na gumaganon talaga yung handlebars ko. Oh, kita nyo? It's nice to be back. May inflator ka, Doc? Ay, wala. Wala. Sige lang, okay lang. Walang improvement after the, Improvement like? it got better a little bit. The amount of wobble, wala. Hindi nagbawas. So pareho eh. Pero pag mabagal lang sa corner, sa parang ayos lang. Ayos lang. Ano ko kasi baka bumakas yung torque mo eh. So yung wobble kasi more pa rin, di ba? Ka high speed. Oo nga, pag bumibilis na siya, napapansin ko mga 140. Baka umaangat siya. Kaya inaano ko dun sa torque eh. Baka umaangat yung harap. Yes. Kaya nafe-feel mo gumaganon. Lakas na ng torque mo ngayon eh, 45. First run, 180. Wala. Pabalik dito, baka sa road partly. Pabalik dito meron. So ayun, yun yung review. Review. As of now, naninibago ako sa performance ng motor ko. Masyadong soft na. Malambot daw, sabi ni Herbs yung front tire. Pero pakiramdaman ko lang, Pada, iinit pa naman yan. Tayo, sa Herbs. Dapat, ito naman. Yan. hanap ako ng pahanginan dito. May gauge kayo nung? Ay, 30 na. Oo. Pilang unod niya, Dok?
Kahit nga 20. Oh, mababa nga. Hopefully, makukuha natin this time, guys. Lumalakas talaga sa dock. Pretty consistent, no? Yun, hindi ko maintindihan eh. Like kung mga ganitong turn, like okay lang. Pero kung bumibilis ako, lumalabas siya. Hindi nga consistent, yun yung andun. Go, 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 go! Tingin tayo. Oh? Ano? Meron? Ano? Wobble? Mawawabol, nag-uumpisa talaga siya magwabol. Balik na tayo motor. Sige nga. Baka pag na-feel mo din sa akin, nalilibago nga talaga. Diba? Yep. Once and for all, once and for all. Siguro nga. Wala din. Ah, Sige ko nga. proceed, proceed. Stable sa'yo. Mga slides. Iyas ang heater dito na. Pero okay lang. Ulit ako. Sino nga dyan? Sino nga dyan? Dixon. Ako. Madami akong usap lang na U-turn. Okay, okay. Bakante. Alright, thanks. Alright guys, so andito na kami sa Buruanga. Ayun nga, yung feeling ko possible na bakit magaan yung ano ko, yung manubuela ko is feeling ko kailangan ng bar ends. Wait, di ba? Bar end talaga. Ingatan mo po Lord, kami hanggang sa pag-uwi namin. Lalo na po yung mga taga-Roas, nakarating po ng safe. Pagalingin niyo po Lord ang may mga sakit. Jesus name we pray. Amen. Ako mo dito. Seed. Okay. Anong isda to? Ano, fish da, lamayo. Pag ano yun, may gurong Mangagat. system. Sama mo siyempre. Hindi, joke lang. Joke lang kasi kahapon kinain natin mangagat. Mamsa din yun. Mangagat. Ay, hindi ba mamsa yun, no? Daming pagkain, tapos ilan lang tayo. Sarap niyan. Tayo may pang, ano ka, tayo pang daga. Ay, naku. 2, 1. Thank you, Dam! Go hard! Libre ni Dam yung lunch! Wala ka na ba? Alright, let's go na guys. Tapos na kami mag-lunch. So ayun lang. Mag-lunch kami dito. Kailangan talaga natin i-fix yung ano natin, yung handling ng motor. Sobrang napaka-weird talaga ng handling. Nauna na sila oh. Bilis ka naman. Enjoy natin ang Buruanga. Nakakamiss to. Nasa office tayo ni Dap. Op. Ay, hindi. Ayun guys, ayusin namin yung handlebar namin. So, kailangan natin ng alin. Carl, may alin ka ba? Oo, meron akong dala. Pero para Kaso maliit dito. lang, pre. Patingin. Maliit lang. Hindi na ito pang ano eh. Tsako. Mabuti na lang malapit na dito ang bahay ni Dap sa pinag-ridean namin. So susubukan namin ngayon na higpitan ang T-post niya, baka
pag humigpit siya ay hindi na siya mag-wobble o kaya mag-okay-okay na siya. So hopefully na-fix ng konti yung ano natin, yung handling ng motor natin. Mahirap pala pag ano, no? Pag ganito, yung may mga bago-bago kang mga parts na nilalagay sa motor mo. Tapos mag-iiba talaga yung mga settings ng bike, mga ganon. Nervous pa din ako sa motor ko. Pansin ko lang sa ano lang, sa mga sementado bala, Did it improve? nag-okay siya. Pero kapag paras kagina, sementado naman, pag naga 130, 140 naman sa dugamag, anigid yung front niya. Sigurag namin yung wheels. Mas tayo po mas gamagaan ang front, mas Basi mo na gani. parangkada. So ayun guys, so next review sa ating handlebars. Medyo nag-okay-okay siya ng tinighten natin yung T-post. Pero meron pa rin talagang extra movement pag medyo mabilis siya. Okay guys, so test ride natin tong Ducati Panigale ni Bernie. So this is 899 Panigale, naka L-twin engine. Din yung start ni. Ah, okay, okay. Oh, dapat i-up. U-turn. Hirap i-U-turn ng motor na to. Ay grabe, sobrang nakakapagod yung motor na to. Bigat pala bro, no? Bugat-bugat i-turn niya. Kusat sa katong kamot. Nag-test ride na naman tayo ng 09 guys.
pang online na kuya. I like it. Doon nabuhayan kuya subong ya. Nabuhayan ko sa online. So snacks muna kami dito guys. And of course, lagi yung iniinom dito sa Cafe Men yung ice choco. Masarap dito yung ice choco nila. Alright guys, let's go. Tapos na tayo mag ice choco tsaka test ride ng mga bikes nila dito. Bike hunting na para sa next bike natin. Pero masasabi ko talaga, for our style of riding, hindi talaga ako pwede mag sports. Kasi tulad dito puro tight corners. Hirap ng sports. May enjoy mo naman pero iba yung sa naked. Iba yung pakiramdam sa naked. Mas may enjoy ka sa mga ganito ka tight na mga twisties. Nice card. Okay guys, so dito na tayo sa may I think naman siya. Papasok na tayo ng ng Kalibo. Sana ma-fix ko talaga itong mga issue sa pag-change natin ng handlebar. Napaka weird talaga, hindi siya stable. And hopefully ma-fix natin to bago tayo mag-Negros. Or else baka hindi tayo mag-enjoy. Actually pwede tayo mag-enjoy sa mga twisties. Kaso pag bumibilis na siya, nagiging magalaw na siya. Yun lang yung nagiging issue ko talaga. Pag bangkingan walang problema. Pag straight na mabilis, yun, gumagaan siya. Yun lang. Mesh intercom on. Open mesh 1.
again and again. I'm so happy to be here. Woo, what a ride. Hopefully ma-fix talaga natin yung problema natin sa motor.